Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin, ang daigdig ng mga engkanto at mga demonyo. At tiyatalakay na natin yung pamiminsala ng mga demonyo sa mga tao. Napangunahin sa kanilang pamiminsala, syempre ang pagliligaw sa mga tao. At sa kanilang mga pagliligaw, pangunahin dito, yung pinagmumukha nilang tama ang mali. At pinagmumukha rin naman nilang mali ang tama. Sa lahat ng mga natalakay natin nung nakaraan, kasama na kung paanong kahit ang mga Muslim ay tumatangkilik sa bisyo at mga malalaking mga kasalanan sa katwiran, na ito ay maganda para sa kanila o mainam para sa kanila, may pakinabang. Lahat ng ito sinasabi ni Sheikh rahimahullah, kullu dhalika imtidadu li sabili syaitanil ladhi kada bihi Adam mundu ahdin ba'id. Itong mga taktika na ito ni Satanas at ng mga demonyo sa pangkalahatan, lahat ng mga ito ay kumbaga nag-ugat lang mula doon sa ginawa ni Iblis kay Adam alayhis salam nung una pang panahon. So isipin ninyo, napakatagal na ng panahon na yun. At kung si Iblis ay katulad ng tao, katulad ng mga tao, di ba, ang mga engkanto, merong intellect, meron silang pag-iisip, natututo. Ang mga demonyo, lalo silang tumatalino kung paano nila ililigaw ang mga tao. Kung napakaganda na, napakagaling, kumbaga, kung napakagaling na ng pagkakaligaw ni Iblis kay Adan, paano pa ngayon? Mas matindi o kumbaga, parami ang kanilang mga paraan, inshallah, at patindi ng patindi. At si Satanas at ang kanyang mga kampon, matiisin sila. Mahaba ang kanilang mga buhay. Hindi sila nagmamadali. Kaya nilang iligaw ang mga tao dahan-dahan. Sukdulan na yung pagliligaw nila sa mga tao ay gagawin nila sa magkakaibang henerasyon. Katulad ng nangyari doon sa nasyon ni Nuh alayhis salam. Yung nailigaw nila ng dahan-dahan, ilang henerasyon yun ng mga tao. Una niyang nilapitan yung mga lolo, tapos binalikan niya naman yung mga anak, tapos yung mga apo. Sila na yung mga sinabihan ni Iblis, na yung mga rebulto na itinayo niya para sa kanila ay ang mga Diyos ng kanilang mga ninuno, pero nakalimutan lang nila. May kita ninyo doon, kumbaga, yung epekto ng, tawag nila doon, reverse psychology. Kumbaga, ginagawa pa ni Satanas, sinisisi pa niya yung mga tao na hindi nila ginagawa yung pagsamba sa mga rebulto. Kaya lalong yung mga tao na re-reinforce sa kanila yung pag-iisip na dapat nga nilang sambahin ang mga rebulto na yun na itinayo ni Satanas noong una pang panahon pa lang kanilang mga lolo. So ito ngang gawain na ito ni Satanas, wa huwa tazyinul batil wa tahsinuhu, itong pagpapaganda sa masama at dinudulot niya na ito ay magmumukhang tama, wa takbihul haqqi wa tukurihim nasa bihi, at ang pagpapapangit niya sa katotohanan at ang pagdudulot niya na kamuhian nito ng mga tao. Tallahi, laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Sasabi ni Allah sa suratu An-Nahl, verse 63, sumpa kay Allah. So dito nababanggit yung tallahi. Tallahi. So sa halip na wallahi, ang binanggit dito ni Allah, tallahi. At meron tatlong paraan na maaring manumpa sa ngalan ni Allah. Wallahi, billahi, at ito, tallahi. So sinabi ni Allah, laqad arsalna ila umamin min qablika, nagpadala daw si Allah sa naunang mga nasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga sugo.
Pero fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Pero ang demonyo ay ginawang mabuti, pinagmukha sa kanilang mabuti ang kanilang mga masasamang gawain. Dumating sa kanila mga sugo na nangangaral kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pero nauna na sa kanila si Satanas, na naroon na nangangaral din sa mga tao o bumubulong sa mga tao, at dinulot na ni Satanas na maging mabuti sa paningin nila ang masama at maging masama sa paningin nila ang mabuti. At sabi ni Sheikh rahimahullah, wa huwa wallah sabilun khatar. At ito sumpa kay Allah ay landas na mapanganib. Lianna al-insana idzuyyina lahul batilu faraahu indafa'a bikulli quwwah. Subhanallah. Sabi ni Sheikh, napaka mapanganib nito. Dahil kapag ang tao pinaganda ni Satanas para sa kanya ang mali, kapag pinaganda ni Satanas para sa kanya ang mali para sa tao, ang tao na ito, pagsusumikapan niya talaga ang mali na ito sa pamagitan ng lahat ng kanyang lakas. Buong lakas niyang, kumbaga, hahangarin na makamit ang mali na ito, maninindigan siya para rito, ipaglalaban niya ito. Katulad ng nangyayari ngayon. Yung mga tao na naninindigan para sa mga baluktot ng mga ideolohiya, halimbawa ideolohiya ng kabaklaan, yung mga tao na naninindigan dito, nakahanda yan makipagpatayan, nakahanda yan na gumawa ng iba't ibang paraan, nakahanda yan na gumastos, nakahanda yan na magdusa para tanggapin ng tao ang kanilang kabaklaan at ipilit ito sa mga tao. At ipilit ito sa mga tao. Ang mga bakla, matagal lang umiiral yan. Matagal silang umiiral. Pero ngayon, tumindi na ang kanilang samahan, ang kanilang kilusan, na gusto na nila na tatanggapin sila ng tao. At ang tao na hindi tatanggap sa kanila ay kakalabanin nila. Kakalabanin nila. Gamit ang iba't iba nilang mga kapangyarihan, impluwensya, pera, na marami talaga ngayon, kumbaga, sa mga bading nasa matataas sa posisyon. Kahit sa gobyerno, sa mga politiko, maraming bading dyan. Lalong-lalo na sa showbiz, sa entertainment, mga direktor, mga writer, mga iba't ibang posisyon doon, marami doon ng mga bading. At hawak talaga nila yung impluwensya sa napakaraming mga larangan. Nakahanda sila na ilaan ang lahat para lang mangibabaw ang kanilang ideolohiya at maipilit ito sa iba. Litahkiki ma yarahu hakka. Gagawin nilang lahat upang may sakatuparan, may patupad ang anumang nakikita nila bilang katotohanan. Sukdulan pumatay sila o sukdulang mamatay sila o gumastos sila ng malaking halaga. May mga bading ngayon, tingnan niyo yung mga bading kapag meron silang ginagawa. Yung impluensya nila umaabot hanggang Senado. Halimbawa na lang yan yung dating na balita. Yung hindi pinapasok sa CR ng babae. Nagreklamo yun. Napunta pa sa Senado yung kanyang kaso. Dininig pa sa Senado yung kanyang kaso. Pero nga, alhamdulillah, ang Pilipinas, dahil kahit papaano, ano tayo conservative tayo na bansa. So walang nangyari doon sa tinatawag nila na Sogi Bill na ipinaglalaban nila na magkakaroon ng pantay na karapatan ang mga bakla at mga tomboy na katulad ng kalalakihan at kababaihan. Halimbawa na lang yan dito, ang mapahintulutan ang estudyanteng bading na magpalda sa loob ng eskwelahan o mapahintulutan ang lalaking bading na gumamit ng palikuran ng babae at iba't iba pang mga katulad nito. Nang totoo niyan, dito sa Pilipinas at sa maraming mga bansa na hindi Muslim, malaya naman sila Pero gusto nila maghari. Ang gusto nila matutupad ang gusto nila. At ang mga bading pa naman na ito, sama na natin yung mga tomboy sa banala. Ano talaga makita mo sa kanila yung pagiging mapusok. Dahil ito yung nakikita nilang tama,
talagang pinaninindigan nila at naniniwala sila na entitled sila sa mga bagay-bagay na gusto nilang makamit. Entitled sila sa mga gusto nilang makamit. Kaya nga, delikado yung mga yan. Yung halimbawa, magnasa ang bading, meron siyang lalaki pag nanasaan. Ano yan, gagawa talaga ng lahat ng paraan yan. Pera o impluensya, sukdulang gamitin niya yung lakas niya. Bubunuin ka nun para lang maano kanya, mapasa kanya, para lang mamolestya kanya. Maraming nangyayaring ganyan. Meron pang nakwento sa akin yung isang brother. Sabi niya, naniniwala talaga siya yung mga bading na yan kapag nalibugan, kumbaga kapag yan nagnasa sa kanilang kapwa lalaki. Yung lakas niya ng pagiging lalaki, yun ang gagamitin niya sa'yo. At naranasan niya raw yun talaga. Yung bading, kumbaga gustong-gusto na siya, sinusuntok niya na raw. Pero hawak-hawak siya ng bading, yakap-yakap siya, hinahalikan daw siya ng bading, hindi talaga kumakawala sa sobrang pagnanasa ng bading na yun sa kanya. Yun yung nakita nila yung, kumbaga, yun yung nakikita nila, yung asokdulan na mamatay sila o makapatay sa kanilang ipinaglalaban. Kasi nakikita nila ito na katotohanan. Yung ay marami sa mga kumakapit sa mga ligaw na mga baloktot na mga ideolohiya, sila yung makikita mong extremist o nagmamalabis. At ang Islam na siyang katotohanan, hindi ganito Hindi extremist ang Islam. Practical ang Islam. Kahit sa mga gawaing pagsamba. Diba? Kapag alanganin magsala, okay, pagpaliban mo yung sala, basta babayaran mo, inshallah. Pero huwag mo lang gawing palagian. O, halimbawa, hindi mo kayang magsala ng nakatayo, magsala ka ng nakaupo. Kung hindi mo kayang nakaupo, magsala ka ng nakahiga. Hindi extreme ang Islam. Kasi ito'y relihiyon na makatotohanan. Ito'y relihiyon na makatwiran. Pero yung mga bading at yung mga iba pang yumayakap sa kanilang mga ideolohiya na inaakala nilang tama, sila yung mga nagmamalabis. Pati mga terorista, inaakala nilang tama sila. Kaya nagmamalabis sila sa kanilang mga paniniwala at hindi sila tumatanggap ng iba pang paniniwala. Kumbaga, hostile sila masyado. Hostile, ibig sabihin, violente sila, saradong kanilang utak sa mga tao na hindi kumikilala sa anumang kanilang kinikilala o pinaninindigan. Yun nga, pangangatawanan nila ito, gugugulin nila rito ang lahat ng lakas. Wa in kana fihi halakuhu. Sukdulan na mamatay sila. Kamatayan nila ang ganitong mga pagnanasa o ideolohiya na kanilang pinangahawakan. So merong aya na binanggit dito sa Suratul Kahf verse 103 to 104. Kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala. Sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasabihin ba namin sa inyo kung sino ang nawalang saysay ang kanilang mga gawain, kung sino ang lugi sa kanilang mga gawain, kung sino ang walang mapapala sa kanilang mga gawain. Alladina dalla sa'yahum, silang mga naligaw ang kanilang mga gawain. Naligaw, ibig sabihin nawala o nawalang saysay. Silang mga nawalang saysay ang kanilang mga gawain fil hayatid dunya. Sa buhay dito sa mundo, nawalan ng saysay ang mga gawain nila dito sa mundo. Pero, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sa kabila ng pagkakawalang saysay ng kanilang mga gawain, dahil yung gawain nila mali talaga. Yung gawain nila masama talaga. Pero pinaniniwalaan nila na gumagawa sila ng tama, pinaniniwalaan nila na gumagawa sila ng mabuti. Inakala nila na gumagawa pa rin sila ng mabuti sa kabila ng pagkakawalang saysay sa kanilang mga gawain dito sa mundo. At nangyari nga itong aya na ito, nababanggit sa mga ulat na binanggit ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ang aya na ito tungkol sa Khawarij, tungkol sa mga terorista, tungkol sa mga nag-aaklas laban sa mga pinuno nang walang katarungan. So sinabi ni Ali radhiyallahu anhu nang tinutukoy dito sila ng mga Khawarij.
Na inakala nila gumagawa sila ng mabuti sa pag-aaklas laban sa pinuno, pero ang katotohanan niyan, nawawalan ng saysay ang kanilang mga gawain dahil mali talaga ang kanilang ginagawa. At ang ganitong pangyayari, lahat sila, kumbaga across the board, ganito ang nangyayari sa kanila. Yung mga nagtatambal kay Allah, inakala nila gumagawa sila ng mabuti, inakala nila sila ay nagpapakabanal. Yung mga yung mga hindi kumikilala kay Allah, yung mga atheist, inakala nila ng kanilang pagtakwil kay Allah o pagtakwil sa isang Diyos na marapat sambahin at Panginoon na tagapaglikha at tagapamahala. Inakala nila ng pagtakwil nila sa Panginoon ay katalinuhan. Inakala nila na expression ng kanilang katalinuhan ang pagtakwil na mayroong Panginoon na tagapaglikha. At yung mga terorista nga, inakala nila na gumagawa sila ng mabuti sa kanilang pagpatay sa inosente at pagre-rebelde sa pinuno. Yung mga gumagawa ng bidaa, inakala nila na sila ay nagpapakabanal sa pamagitan ng kanilang mga pagdaragdag sa relihiyon. Pero yun nga, sila ang mga aksarina amala, ang mga nalugi o nawalang saysay ang kanilang mga gawain, pero nag-aakala pa rin na sila ay gumagawa ng mabuti, waliyadu billah. So nga sinabi ni Sheikh rahimahullah, wa haula'i yandafiuna lisaddin nasi an dinillah. So itong mga tao na ito, lalong-lalo na yung mga naninindigan sa kawalang pananampalataya, o maaring kahit yung kahit Muslim, sabihin natin Muslim pero nasa ligaw na pag-unawa sa mga usapin sa relihiyon, bandang huli may tuturing silang kabilang dito na hinaharangan nila mga tao mula sa relihiyon ni Allah. Bakit? Kasi sa halip ng mga tao susunod kay Allah, sa relihiyon ni Allah, mas gusto nilang susundin sila ng mga tao. Ayaw nila na susundin ng mga tao si Allah. Gusto nila silang susundin ng mga tao. Wa haula'i yandafiuna lisaddin nasi an dinillahi wa muharabati awliyaillah. Ang gusto nila ay ang magsikap sa pagharang sa mga tao palayo sa relihiyon ni Allah at pakikidigma laban sa mga kakampi ni Allah, mga tunay na sumusunod kay Allah. Wa hum yadunnuna anfusahum alal haqqi wal huda. At sila sa lahat ng ginagawa nilang kasamaan na ito, inakala nila na sila ay nasa katotohanan at sila ay nasa gabay. At ang mga tao na tumataliwas sa kanila ay nasa kamalian at nasa pagkaligaw. Kaya nga ganun na lang patayin ng mga terorista yung mga hindi sumasang-ayon sa kanila. Ganun na lang. Sukdulang tatawagin nila ito, ang mga tao na ito bilang kafir, at dahil kafir, pwede nilang alipinin, pwede nilang samsamin ang yaman ng mga Muslim para pagharian lamang ang mga Muslim. Na bandang huli, yun ang gusto talaga ng mga terorista. Maghari sila. Hindi nila gusto ng kaayusan. Wala silang pakialam sa kaayusan. Ang kailangan nila ay ang pagharian ng mga tao, Musliman o hindi Muslim. Na nababanggit din ito doon sa Surah Az-Zukhruf, chapter 43, verse 37. Sa sinabi ni Allah, wa innahum layasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Tunay na sila, itong mga tao na ito na naniniwala na sila ay tama pero nasa mali sila. Pero pangunahin hindi nababanggit sa tafsir na si Satanas mismo ang kanyang mga kampo ng tinutukoy dito. Hinaharangan nila mga tao palayo sa landas ni Allah at inakala nila na sila ay nasa gabay. Inakala nila na sila ay nasa gabay. Kaya bandang huli, mapanganib ang paglayo ng tao sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tatahakin niya ang landas ng mga ligaw na sekta. Kasi bandang huli, ang mga nasa ligaw na sekta, meron silang sariling relihiyon na iba pa sa relihiyon ni Allah. At itatakwil ito ni Allah. Na bandang huli, maaring ang naroon na sila sa bingit ng kufur
ng shirk. At yan ang taglay talaga ng mga ligaw na sekta. Hindi sila hinahatulan natin lahat-lahat ng kufur. Kasi ang iba sa kanila nandun pa lang sa antas ng bidaa na hindi naman mukaffira, pero nandun na sila sa bingit na kaya nila pinaninindigan yung kanilang pagkaligaw, nakala nila ito ang katotohanan. At mas marunong pa sila kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang mga pinaninindigan na Maulidun Nabi, pinaninindigan na Nisfu Sha'ban at iba't iba pang mga pagkaligaw. Na dito sinabi nga ni Sheikh, وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ آثَرَ الْكُفَّارُ الدُّنْيَا. Ito ang dahilan ko bakit mas pinipili ng mga kuffar ang mundong ito. Ginawa na nila itong paraiso para sa kanila. وَأَرَدُوا عَنِ الْآخِرَةِ. Tinatakwil nila, ayaw nila sa kabilang buhay. Kasi dito natutupad yung kanilang mga pagnanasa. Kaya nga dun sa hadith, di ba? Na ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ang mundo ay piitan para sa mananampalataya at paraiso para sa hindi mananampalataya. So merong aya sinabi ni Allah surah Fussilat, chapter 41 verse 25. Sinabi ni Allah, wa qayyadna lahum qurana. Yung mga tao raw na kumbaga hindi na nampalataya, nagtalaga na si Allah para sa kanila ng mga karin. Yung karin dito, ito rin yung mga demonyo na kasakasama ng mga tao. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. At ang mga demonyo na ito na kanilang mga karin ay nagpaganda para sa kanila ng anumang bayna aydihim wa ma khalfahum. Yung bayna aydihim wa ma khalfahum, yung tinutukoy dito, pinaganda para sa kanila yung pagsisikap para sa mundo. Kumbaga, yung makamit nila ang lahat ng kanilang mga pinagnanasaan dito sa mundo, at gayon din pinaganda para sa kanila ang pagtakwil naman nila sa kabilang buhay. Itinakwil nila, hindi nila kinikilala na may araw ng paghuhukom, may paraiso, may impyerno, at magpapatupad si Allah ng katarungan sa araw ng paghuhukom at iba pang mga tulad nito. Dito nga, falqurana'u humus shayatin. At ang mga kurana na tinutukoy dito, sila yung mga demonyo na bumubulong sa kanilang mga partner na tao na gumawa ng masama. Zayyanu lahum ma bayna aydihim min amrid dunya hatta atharuha. Pinaganda para sa kanila ang buhay dito sa mundo, kaya mas pinipili nila ito. Kaya tuwing nang mapag-uusapan sa harap ng kuffar ang kabilang buhay, hindi sila interesado rito, wala silang pakialam. Ayaw nila. Inisip nila walang kwenta. Kasi nga hindi naman talaga sila naniniwala dito. Ang kuffar, hindi lang si Allah ang kanilang itinatanggi. Lahat ng bagay na may kinalaman sa Islam, itinatanggi nila. Lahat ng arkanul iman, tinatanggi nila. Lahat ng arkanul Islam, itinatanggi nila. Yung nga, pinipili nila ang buhay dito sa mundo, wadauhum ila takdhibi bil akhirah. At yung mga demonyo na ito, ay itinutulak naman sila tungo sa pagpapasinungaling sa kabilang buhay, pagtanggi sa kabilang buhay. وَزَيَّنُوا لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى أَنْكَرُوا الْبَعْثَ وَالْحِسَابَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ. At pinaganda ng mga demonyo para sa mga kuffar na ito ang kanilang mga kawalang pananampalataya hanggang sa itakwil nila ang pagkabuhay muli, ang pagtutuos, ang paraiso at ang impyerno. So ito yung bahagi ng pagtalakay doon sa kung paanong pinapaganda ng mga demonyo ang masama at pinapapangit ang mabuti na pangunahin nilang paraan upang makapagligaw. So isusunod na matatalakay natin inshallah yung isa pang paraan kung paano nila natutupad ito. At ito yung tinatawag na tasmiyatul umur al-muharrama bi asma'in muhabbiba o muhabbaba. Yung mga satanas o kahit yung kanilang mga kampon
binibigyan nila ng bagong pangalan ang mga bagay na haram. Pinapalitan nila ang pangalan ng mga ito nang sa gayon ito ay magkakaroon ng mga pangalan na kamahal-mahal at hindi haram. Halimbawa niyan, paanong ang ahlul bid'ah, pinagmumukha nila na Islamic yung kanilang mga bid'ah na inimbento, binibigyan nila ito ng pangalan na Arabic. Halimbawa yung Maulidun Nabi, wala namang ganyan nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero binigyan nila ito ng pangalang Arabic para akalain ng mga tao na ito ay sinabatas sa Islam. Kaya nga sa mga gawain ng mga ligaw na sekta, lalo na yung mga tablig, halimbawa tablig, meron silang mga terminolohiya na kakaiba, hindi talaga Arabic. Meron silang yung kargusari, tawag nila kargusari. Alam mong maling-mali eh. Kasi hindi nga Arabic yun eh. Kasi kung sinabatas yan sa Sunnah, sana may pangalan niya na Arabic. Pero wala siyang pangalan na Arabic. Walang katumbas na Arabic yung kargusari na yun na tinatawag nila. Nung una ko narinig yung kargusari, akala ko pagkain eh. Patulog pagkain eh. Parang menudo, ganun, apritada. Ano pala yun? Parang ritual nila. Ritual. So, yun. May mga ganun silang mga terminolohiya na hindi Islamiko o hindi Arabic. Kaya mula noon, kumbaga, nag-adapt na sila ng mga pangalang Arabic para sa kanilang mga ginagawa. Yung Khuruj, diba, 3 araw, 40 days, 4 months, tinawag nilang Khuruj. At hindi lang Khuruj ang tinawag nila. Tinawag pa nila itong Khuruj fi sabilillah. Paglabas daw para sa landas ni Allah. So ginawa na nila itong kapalit ng jihad o katunggali ng jihad. So ginawa nilang magmumukhang tama ang mali sa pamagitan ng pagbibigay dito ng pangalan na kaaya-aya at mapagtatakpan yung katotohanan na ito'y haram. Bawa niyan yung pag-celebrate nila sa yung mga lumipas na araw pagkamatay ng namatay, mga 7 days, 40 days. Alam mong mali eh. Kasi walang terminolohiya na Arabic para doon sa sinasabi nila na pagpapakain o pag-aalaala doon sa namatay matapos ang 40 days ng kanyang kamatayan. Alam mong mali. Kasi walang katumbas na Arabic eh. Tawag lang nila kanduri. Hindi ko alam anong salita yung kanduri na yun. Hindi nila mahanapan ng dalil o hindi sila makapagbigay ng dalil sa mga bagay na ito. Parang yung mga doktor. Kaya sinasabi nga ng mga doktor, kapag ang kausap daw ninyo, yung pinag-uusapan ninyo, kalusugan, di ba? Kapag ang pinag-uusapan daw ninyo ay walang translation sa English, pinag-uusapan ninyo may kinalaman sa kalusugan, may kinalaman sa panggagamot, pero wala itong translation sa English, magduda na kayo. Yung kausap nyo hindi doktor. Parang halimbawa, di ba, sasabihin nung papahilot ka, merong pilay. Sabi nung mga doktor, kung sasabihin ng albularyo merong pilay, anong klaseng pilay yan? Yan ba sprain? Yan ba fracture? Ibig sabihin may bali yung buto, sprain yung kumbaga na ano lang yung muscle, kumbaga na napilipit, ganon. So yun dapat yung sasabihin ng albularyo para medically katanggap-tanggap yung kanyang sinasabi. Ngayon, may mga albularyo na alam nila yun eh. Alam nila yung pinagkaiba kung bali ba talaga yung buto o sa muscle lang yung problema. Pero kapag hindi nila maipaliwanag, magduda na kayo. Baka nagpapakilala lang yun na manggagamot. Nagpapakilala lang talaga na manggagamot. So katulad dito, na ginagamit nila yung mga terminolohiya na Arabic para ipangalan sa kanilang mga maling gawain. Waliyadu billah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.